Hi guys! Welcome to my video. I have someone here. His name is Chano, my husband. Say hi. Hello. Okay. Tayo parang magkikwentuhan lang tayo dito ah. Parang ano lang, yung Okay. mga normal na ginagawa natin. Chismisan. Gusto lang naming magchikahan kasi meron kaming bagong microphone. Bilang alam mo naman na meron akong PCOS. Madami akong gustong itanong sa'yo about it. Tatanong ko sana sa'yo dapat, hindi ka ba nagdalawang isip na tutuloy ko bang ligawan tong babaeng to kahit may PCOS to? Hindi mo naisip yung time na pwedeng matagalan kami magka-baby nito kasi Hindi. may PCOS to eh. Kahit na, di ba, hindi pa nga tayo kasal nung nagpa-check up ka nung una. Ah. Nalaman ko. Hindi ko naisip yun. Kasi yan eh, kasama na yun eh. Gagamot naman yan at hindi naman forever. Ano yung mga nakikita mo na mga kakaiba sa akin? Malala lang talaga yung mood swing mo. Pabago-bago ka ng mood. Galit ka sa akin dahil sa maliit na bagay. To be honest, yung mood swing ko, iniiyakan ko yan kasi minsan ayoko talaga ng ganun. Halimbawa, aalis kami, biglang mawawalan ako ng gana, like Totoo. iinit yung ulo ko, tapos tatahimik na lang ako. Which is ayoko ng ganun kasi gusto ko talaga yung na-enjoy ko lang yung gala, ganun. Pero hindi ko siya mapigilan. Hindi ko alam hindi ako sa nag-iinarte pero hindi ko talaga siya napipigilan. Maghanap ka na ng iba. Maghiwalay na tayo. Doon ka sa mas maiintindihan ka. Yung walang sakit. Parang nagkaka-self-pity ako. Kung nasa ibang babae ka, mas magiging okay ka, yung hindi ka nai-stress, gano'n. Kasi nakikita ko din yung stress mo minsan. Sa Hindi pang hindi ko sinasabi yung salitang hiwalay na tayo dahil hindi ko na siya mahal. Sinasabi ko yun kasi nga, ayun nga, sa nagkakaroon galit. ako ng Mm-mm. self-pity ko na kung nasa ibang babae siguro to mas may intindihan siya, mas magiging happy siya, ganun. Yun, given nga na meron akong PCOS, kapag meron kang PCOS, in short, mahirap kang mag-baby. Hindi naman sinasabing porket may PCOS ka is hindi ka na magkaka-baby. Ano yung feeling mo na 32 years old, wala ka pang baby? 3 years ka ng kasal. Mm. Mm. Siyempre malungkot ako na wala pa rin. Pero hindi pa rin talaga kasi nawawala ng pag-asa. Na ibibigay at ibibigay niya yun kung talagang bibigyan niya tayo. Yung ganitong topic is very sensitive for me, especially meron akong PCOS. Yung babae kasi, we all know na ang babae, meron lang yung limit para mabuntis. Ang babae, alam mo yung menopause. Hmm. Ang babae dumadating sa stage na magiging menopause. And kapag menopause na yung isang babae, syempre hindi na siya pwedeng mag-baby. Kapag babae ka at gusto mo talagang magka-baby, tapos meron ka pang PCOS, ayun yung other reason kung bakit pressured. Hindi ko naman sinasabi na kapag nasa 35 pataas, hindi ka na magkaka-baby. Si Isa Calzado nga, 40 years old True, nagka-baby eh. menopausal. O, 'di ba? Pero magiging very sensitive kang manganak, I know. magiging komplikado yung panganganak mo, or hindi ka na magkaka-baby kasi nga menopause ka na. Maswertehan lang talaga. Kaya I know. may part sa akin na umiiyak doon na kapag nagpipiti ako tapos negative. Naipon na ata kami ng piti na puro negative. Tapos naaway namin. Hindi naman kasi siguro away. Parang, or hindi niya alam na galit ako. As, Hindi tayo nakabili ng gamot. oo. Kahit Ilang beses ko na siyang pinapabili ng gamot. Tapos, hindi niya ako nabilan nung weekends. Nung weekends, kung saan kami nagpunta. mm Naggagala kami. nalibang yung utak ko, promise. Dahil doon. Imagine, ilang araw ko tang niyayaya magpa-check up ako.
tapos hindi mo ko pinapa-check up. May card naman ako. Mm. Hindi ko na yun pinansin. Tapos nagpabili na lang ako ng gamot para mawala yung pain ng acid reflux ko. Tapos hindi na talaga, kinalimutan niya talaga. Kinalimutan mo Hindi yun. ko kinalimutan, nalimutan. Tapos yun, doon na nag-start yung parang lumabas na naman lahat ng mga nasa loobin ko. Ganun. Sinabi ko sa kanya na sis na tayong nagpa-check up. Pero natitigil yun dahil sa Napuputol. kanya. Napuputol dahil sa kanya. Pag nasa step na kami na magpapa-sperm count, at hindi niya tinutuloy. Kaya minsan tayo talaga iniisip ko, gusto ba nitong magka-baby? Bakit di niya ginagawa yung sinasabi ng OB? Diyos ko, napakadami kong gamot na iniinom. Kapag nagpapaalaga ka sa OB, sobrang daming schedule ng check-up. Tapos, ayun nga, meron din siyang part na kailangan niyang magpa-check up doon. Sperm count nga, para malaman kung active ba yung sperm niya. Kasi kung hindi, syempre, mas magiging reason yun kung para mas low yung pagko-conceive namin. Feeling ko Slow naman yun. active. Paano mo nalaman? Ayun nga, na-stop nga yung pag-check up namin kasi tinamad na ako. Simula na naman sa simula. Kasi nawawalan na ako ng gana. Sabi ko kay Lord, dati ang prayers ko, Lord, bigyan niyo na kami ng baby, ganyan, ganyan. Pagalingin niyo na yung PCOS ko kasi nahihirapan na ako. Pero, ngayon ang lagi kong prayer, Lord, ikaw na bahala, hindi na ako hihiling sa'yo ng baby, pero kung gusto mong bigyan kami, tatanggapin namin. Kaya Siyempre, nga siya maluwag lang sa naman loob. nakakaalam. Ayun, yun.